Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Minsan ba ay nakahusga ka na ng isang tao dahil lamang sa kanyang lumang kasuotan at sa marangal ngunit mababang trabaho? Dahil sa araw na ito, isang kwento ang aming ibabahagi sa inyo tungkol sa isang matandang basurero na hinamak at pinagtawanan ng isang mayabang at kilalang abogado sa gitna ng maraming tao sa lalawigan ng Masbate. Akala ng abogado ay madali niyang maisahan at mapapahiya ang matanda. Ngunit hinding-hindi niya inasahan ang susunod na mangyayari. Paano nga ba natalo ng isang basurero ang isa sa pinakamagaling na abogado? At ano ang totoong lihim na itinatago ng matandang ito sa kanyang nakaraan? Kaya naman bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba kung makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Nagsisimula ang ating kwento sa maliwalas ngunit abalang bayan ng Masbate. Sa gitna ng maingay na pamilihan at amoy ng dagat mula sa malapit na daungan, makikita araw-araw ang isang matandang lalaki na tahimik na ginagawa ang kanyang tungkulin. Siya si Mang Isner. Sa edad na 65, bakas sa kanyang mukha ang linya ng katandaan at mahabang karanasan sa buhay. Ang kanyang kasuotan ay laging punit-punit na basahan. May lumang sombrero at nakasuot ng kupas na bota. Araw-araw, si Mang Isner ay nag-iikot bitbit ang kanyang kariton upang kumolekta ng mga basurang plastik, karton at mga natirang kalat sa palengke. Kahit na mababa ang tingin ng iba sa kanyang trabaho, kailanman ay hindi nakitang magalit o makipag-away si Mang Isner. Laging may ngiti sa kanyang mga labi tuwing binabati ang mga tindera. "Magandang umaga, Mang Isner. Agad ka na namang nagising oh. Ito may pinalamig akong kape at natirang pandesal. Saluhan mo muna ako bago mo akutin yung mga karton sa tabi ng jeep ko." Maraming salamat, Kiko. Nako, napakabuti mo talaga. Ang simpleng kapeng ito at mainit na tinapay ay sapat na upang maging maganda ang aking umaga. Ang kalinisan ng ating palengke ay responsibilidad nating lahat. Kaya mas maaga, mas maganda. Ganyan kasimple si Mang Isner. Ni minsan ay walang nakakaalam kung saan siya nagmula. Ang alam lamang ng mga tao sa Masbate, humigit kumulang 5 taon na siyang naninirahan sa isang maliit at kubo sa tabi ng dalampasigan at kumikita sa pamamagitan ng pag-aalis ng dumi ng bayan. Ngunit noong umagang iyon, nagbago ang katahimikan ng buong pamilihan sa pagdating ng isang mamahaling itim na kotse. Lumabas mula sa sakyan ng isang lalaking naka-Amerikana. Glossy ang sapatos at may mamahaling relos sa kamay. Siya si Atty. Bilking, isang abogadong kilala sa Maynila na kamakailan lamang ay lumipat sa Masbate upang magtayo ng kanyang sariling kilalang law firm. Mataas ang tingin ni Atty. Bilking sa kanyang sarili. Para sa kanya, ang pera, kapangyarihan, at antas sa edukasyon ang tumutukoy sa halaga ng isang tao. At higit sa lahat, ayaw na ayaw niyang nakakakita ng mga taong itinuturing niyang marurumi. "Ano ba naman to? Bakit napakadumi ng kalsadang ito? Hoy matanda, hindi mo ba nakikitang nakaharang yung kariton mo sa tapat ng paradaan ng kotse ko?" Sigaw ni Atty. Bilking na maririnig ng halos lahat ng taong nasa palengke. Tumigil sa paglalakad ng mga tindera at tsuper upang manood. Lumapit ng mahinahon si Mang Isner habang hawak ang kanyang lumang walis tingting. "Pasensya na po, abogado. Ipepwesto ko lang po sandali ang mga karton na ito sa gilid upang hindi makabalakid sa inyong sasakyan. Bigyan niyo lamang po ako ng 2 minuto. 2 minuto? Ang tulad mong basurero, walang karapatang mag-aksaya ng oras ko kahit 5 segundo. Tingnan mo nga ang sarili mo. Punong-puno ka ng amoy ng basura. Ang tulad ninyong walang pinag-aralan, ang dahilan kung bakit hindi umuunlad ang lugar na ito."
Napayuko ang ilang mga manonood. Galit ang nararamdaman ng mga tao para kay Atty. Bilking, ngunit wala ni isa sa kanila ang makapagsalita sapagkat kilalang makapangyarihan at mayaman ang abogado. Si Mang Kiko ay naglakas loob na umakbang paitaas. Atty. Bilking, pasensya na po ngunit ginagawa lang naman po ni Mang Isner ang kanyang trabaho. Huwag niyo naman po siyang insultin ng ganyan. Manahimik ka. Sino ka para pangaralan ako? Isang tsoper ng jeep? Ha? Masyado kasing mabilis lumaki ang ulo ng mga taong walang pinag-aralan dito sa probinsya. Hindi niyo alam kung sino ang tinitingnan ninyo. Ako ay nakapagtapos ng may mataas na karangalan sa Maynila. Tumingin si Atty. Bilking kay Mang Isner na may halong pang-aasar at pagmamayabang. Nais niyang ipahiya ng tuluyan ang matanda sa harap ng madla upang ipakita kung sino ang naghahari sa bayang iyon. Alam mo matanda, dahil mukhang wala kang ginagawa kundi magakot ng dumi, gusto mo bang subukan ang utak mo? O baka naman nakalimutan mo na kung paano mag-isip dahil sa amoy ng basura? Ano po ang ibig niyong ipahiwatig, Atty. Bilking? Isang simpleng pustahan at sugal ng talino. Magtatanong ako sa iyo ng isang katanungan tungkol sa batas at buhay. Kapag hindi mo nasagot, lulod ka sa harap ng kotse ko at lilinisin mo ang gulong nito gamit ang sarili mong damit. Ngunit kapag nasagot mo, bibigyan kita ng 50,000 piso mula sa wallet ko. Nagulat ang buong palengke. Ang 50,000 piso ay napakalaking halaga para sa isang simpleng tao. Ngunit ang kapalit nito ay ang pagpapakumbaba at pagpapahiya sa sarili. Lumapit si Teniente Ramon, ang pulis na nagpapatrolya sa lugar. Atty. Bilking, sobra naman po yata yan. Walang laban sa inyo si Mang Isner pagdating sa patalinuhan o batas. Isang simpleng basurero lamang siya. Bakit? Natatakot ba siya? Kung ayaw niya, aminin niyang bobo at walang silbi ang mga tulad niya. Tahimik na inilagay ng Mang Isner ang kanyang walis sa kariton. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng mayabang na abogado. Walang bakas ng takot o galit sa mga mata ng matanda, kundi isang kakaibang lalim at linaw ng paningin na tila nagbabalat kayo lamang sa kanyang lumang kasuotan. Atty. Bilking, hindi ko kailangan ng inyong pera. Ngunit kung ang layunin ninyo ay subukin ang kakayahan ng isang simpleng tao, tinatanggap ko ang inyong hamon. Ngunit gawin nating patas ang laban. Patas? Paanong patas, matanda? Magtatanong ka ng isa at magtatanong din ako ng isa. Kapag hindi mo nasagot ang tanong ko, hindi mo kailangan magbayad ng pera. Ang hihilingin ko lamang ay ang inyong taos-pusong paghingi ng paumanhin sa lahat ng taong ininsulto ninyo sa pamilihang ito. Tumawa ng malakas si Atty. Bilking, isang tawang puno ng pang-aasara. Akala niya ay isang malaking katatawanan ang ginagawa ng matanda. Bill, napakakapal na mukha mo, ngunit papatulan kita. Lahat kayo, magsilbi kayong saksi. Ngayon din iwawa sa akin ko ang pagmamataas ng basurerong ito. Ano kaya ang itatanong ng mayabang na abogado kay Mang Isner? At anong uri ng tanong ang nakahanda mula sa misteryosong matanda na gigimbal sa buong bayan ng Masbate? Nabalot ng matinding katahimikan ang buong palengke ng Masbate. Ang mga tindera ng isda, karne at gulay pati na rin ang mga tsuper ng jeep at tricycle ay tumigil sa kanilang ginagawa. Lahat sila ay nakatutok sa gitna ng kalsada kung saan nakatayo ang mayabang na si Atty. Bilking at ang mahinahong si Mang Isner. Lumapit si Aling Rosa, ang pinakamatandang tendera ng prutas sa lugar, at pabulong na nakiusap kay Mang Isner. Isner, mabuting tao ka. Huwag mo nang patulan yung abogadong yan. Baka kung ano pa ang gawin sa'yo niyan kapag napahiya siya. O baka gamitan ka ng batas. Mahirap lang tayo rito. Huwag kayo mag-alala, Aling Rosa.
Ang katotohanan at ang tamang kaisipan ay hindi pagmamay-ari lamang ng mga mayayaman o ng mga nakapagtapos sa mataas na paaralan. Ang karunungan ay pinagkakaloob sa sinumang may tapat na puso. Tumingin si Atty. Bilking sa kanyang mamahaling rilos, tsaka inayos ang kanyang suit jacket na parang isang haring handang magparusa. Masyado ka ng maraming sinasabi, matanda. Tapusin na natin to para makalod ka na at makapagsimula ng maglinis ng gulong ng kotse ko. Ito ang tanong ko sa iyo. Isang lehitimong legal na usapin na kahit ang mga estudyante ng batas sa Maynila ay nahihirapan. Huminga ng malalim ang abogado at nagsimulang magsalita ng may formal at mataas na tono. Sa ating saligang batas at provision ng Revised Penal Code, kung ang isang tao ay pumasok sa isang pribadong pagmamayari ng walang pahintulot upang iligtas ang isang batang nalulunod sa kulam, ngunit sa proseso ay nakasira siya ng mamahaling ari-arian ng may-ari, maaari ba siyang kasuhan ng criminal trespass at malicious mischief? Sagutin mo at banggitin mo ang eksaktong legal alituntunin kung bakit. Napahawak sa ulo si Mang Kiko at si Teniente Ramon. Ang tanong ni Atty. Bilking ay napakalalim at puno ng mga legal na salita na hindi man lang maiintindihan ng isang karaniwang mamamayan. Tumawa ng mahina si Atty. Bilking habang nakakrus ang kanyang mga bisig. Ano? Natulala ka no? Sabi ko na sa iyo, ang isang tulad mong basura ang kinukolekta araw-araw ay walang kakayahang umunawa ng batas. Mag-impake ka na ng dangal mo at lumuhod ka na! Ngunit sa gulat ng lahat, hindi man lang nabagabag si Mang Isner. Inayos niya ang kanyang lumang sombrero, tumingin ng diretso kay Atty. Bilking at nagsimulang magsalita sa isang mahinahon ngunit napakalinaw at atoratiba na boses. Atty. Bilking, ang sagot sa iyong tanong ay hindi siya pwedeng kasuhan ng criminal trespass o malicious mischief. Napatigil si Atty. Bilking. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng Article 11, Paragraph 4 ng Revised Penal Code ng Pilipinas, ipinagkakaloob ang tinatawag na state of necessity o justifying circumstance. Kapag ang isang tao ay gumawa ng aksyon upang maiwasan ang isang mas malaking pinsala o panganib sa buhay ng tao, katulad ng pagkalunod ng isang bata, ang anumang pinsala sa ari-arian ay walang pananagutang kriminal. Bukod dito, sa provision ng maling intent o criminal intent, ang layunin ng tao ay magligtas ng buhay at hindi ang magdulot ng pinsala sa ari-arian ng iba, walang mens area o masamang kaisipan sa kanyang ginawa. Nang matapos magsalita si Mang Isner, pumatak ang ilang segundong lubos na katahimikan sa buong palengke. Ang mga tao, bagaman hindi lubos na naunawaan ng bawat Latin na salita, ay nakaramdam ng matinding pagkamangha. Ang isang matandang basurero ay nakapagsalita tungkol sa probisyon ng batas ng may ganap na katalinuhan, katiyakan at kausayan na mas magaling pa sa naririnig nila sa korte. Nalaglag ang panga ni Atty. Bilking. Nanginginig ang kanyang labi at unti-unting namumula ang kanyang mukha sa pagkagulat at pagkapahiya. Paano mo nalaman ang Article 11? Paano mo nalaman ang provision ng mens rea? Imposible. Isang basurero ka lang. Napakagaling. Nasagot ni Mang Isner. Tama ba yun, abogado? Mismo. Kahit ako na isang pulis, ay napahanga sa eksaktong pagpapaliwanag ni Mang Isner. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao sa palengke. Ngunit mabilis na itinaas ni Mang Isner ang kanyang kamay upang patahimikin ang karamihan. Napanatili niya ang kanyang karakter at humility. Atty. Bilking, nasagot ko ang iyong katanungan at ayon sa ating kasunduan, ako naman ngayon ang magtatanong sa iyo ng isang katanungan. Sige, magtanong ka. Tingnan natin kung may pagtatanong ka na hindi ko kayang sagutin. Ako ay nagtapos bilang summa cum laude sa law school. Tumingin si Mang Isner sa paligid. Sa mga mahihirap na tindera,
sa mga tsuper na nagpapakapagod araw-araw at sa mamahaling kotse ng abogado. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa mga mata ni Atty. Bilking. Ito ang aking tanong, abogado. Sa larangan ng etika, hustisya at ng mismong panunumpa ng isang abogado sa Korte Suprema, ano ang pinakamataas na tungkulin ng isang taong nakapag-aral ng batas? Ang gamitin ng kanyang kaalaman upang itaas ang sarili at tapakan ng mahirap, o ang maglingkod bilang tagapagtanggol ng mga walang boses at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili? Natigilan si Atty. Bilking. Ang tanong ni Mang Isner ay hindi lamang isang teknikal na tanong tungkol sa batas. Ito ay isang tanong na sumusubok sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, sa kanyang moralidad at sa mismong layunin ng kanyang propesyon. Magsasalita sana si Atty. Bilking upang magpaliwanag, ngunit nakaramdam siya ng matinding pagkautal. Walang anumang provision sa libro ang makapagtatanggol sa kanyang kababaan ng asal at pagmamayabang. Ano bang uri ng tanong yan? Hindi yan kasama sa formal na batas. Iyan ang pinakamahalagang batas sa lahat, abogado. Ang batas ng tao at ng katarungan. Kapag ang kaalaman mo ay ginamit mo sa pagmamayabang, wala ka ring kaibahan sa isang taong walang pinag-aralan. Lalong nag-ingay ang palengke sa sigawan at palakpakan ng mga tao. Napayoko si Atty. Bilking sa sobrang iya. Ngunit habang galit na galit ang abogado at nagbabalak na umalis, isang mamahaling sasakyan ng gobyerno ang biglang huminto sa tabi ng palengke. Lumabas mula rito ang punong hukom ng probinsya ng Masbate, kasama ang dalawang matataas na opisyal ng Integrated Bar of the Philippines. Sino ang mga taong ito? Nakatutuklas pa lang sa palengke. At ano ang kanilang reaksyon nang makita nila ang matandang basurero na si Mang Isner? Ang dating maingay at nagdidiwang na palengke ay biglang napalitan ng formalidad at kaba. Ang pagdating ng isang mamahaling SUV na may plakang nagpapaywatig na ito ay mula sa Judiciary Department ay hindi karaniwang nangyayari sa pamilihan ng Masbate. Bumaba mula sa sakya ng isang may edad ng lalaki na nakasuot ng formal na barong Tagalog, si Judge Artemio Morales, ang punong hukom ng Regional Trial Court sa buong lalawigan. Kasama niya si Atty. Sophia Reyes, ang namumuno sa Integrated Bar of the Philippines sa rehiyon. Nakita ni Atty. Bilking ang dalawa. Mabilis na nagbago ang kanyang mukha mula sa pagkapahiya patungo sa isang pilit na ngiti. Inayos niya ang kanyang Amerikana at mabilis na lumapit sa kanila upang magpasikat. Judge Morales, Atty. Reyes, napakagandang umaga po sa inyo. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo ngayong umaga? Pasensya na po sa kaguluhan dito sa palengke. Inaayos ko lang pong usapin tungkol sa isang matandang basurero na nagdudulot ng istorbo sa pampublikong daanan. Tumingin ng formal si Judge Morales kay Atty. Bilking. Ngunit halatang hindi pinalampas ng hukom ang mapagma-coordinate na galaw ng batang abogado. Atty. Bilking, nabalitaan naming nagtayo ka ng iyong opisina rito sa Masbate kamakailan lamang. Ngunit hindi kami naparito upang makipag-usap sa iyo tungkol sa trapiko o sa mga basurero. Sabi ni Judge Artemio Morales. Naparito kami dahil may natanggap kaming ulat na may isang napaka-importanteng tao na matagal nang hinahanap ng Korte Suprema at ng buong legal community ng bansa ang pabalik-balik at nakikita rito sa bayang ito. Sabi naman ni Atty. Sophia Reyes. Nagtaka si Atty. Bilking pati na rin ang mga taong bayan katulad ni Mang Kiko. Sino kaya ang taong hinahanap ng pinakamataas na hukom sa probinsya? Inilibot ni Judge Morales ang kanyang paningin sa paligid. Nilagpasan ng kanyang tingin ang mamahaling kotse ni Atty. Bilking at tumuon ang kanyang mga mata sa isang matandang lalaki sa tabi ng kariton. Isang matandang nakasuot ng punit-punit na damit, may hawak na walis tingting at may maduming bota. Nanlaki ang mga mata ng punong hukom. Nawala ang kanyang formalidad at napalitan ito ng matinding respeto at pagkagulat.
Mabilis siyang naglakad patungo kay Mang Isner. Judge Morales, wag po kayong lumapit dyan. Lumayo po kayo sa basurerong yan. Napakadumi po niyan at mabaho. Ngunit tila walang narinig si Judge Morales. Sa gulat ng buong pamilihan ng Masbate, ang kilalang punong hukom ay yumuko at nagbigay ng isang napakalalim na paggalang sa harap ng matandang basurero. Attorney Isner, kayo nga po, hindi ako pwedeng magkamali. Mag-isang dekada na po mula nang bigla kayong mawala sa Maynila at mag-resign sa propesyon. Kayo nga po ang walang kapantay na si Attorney Isner. Walang makapaniwala sa napakinggan ng lahat. Napatakip ng bibig si Aling Rosa. Si Mang Kiko ay napatayo sa bubong ng kanyang jeep habang si Teniente Ramon ay napasaludo sa gulat. Si Attorney Bilking naman ay natulala. Nanginginig ang buong katawan habang bumabagsak ang kanyang panga. Attorney Isner, ang legendary defense attorney ng Korte Suprema. Ang taong pumatag ng hindi mabibilang na kaso at kailanman ay hindi natalo sa buong kasaysayan ng bansa. Tumango si Attorney Sophia Reyes habang nakatingin ng may matinding pagangad kay Mang Isner. Oo, Bilking, siyang itinuturing na pinakamagaling at pinakadakilang abogado sa kasaysayan ng ating bansa. Siya ang taong nagsulat ng ilang pampublikong gabay sa batas at nagtanggol sa libu-libong mahihirap ng walang hinihinging kapalit na pera. Ang taong inunsulto tinawag mong bobo at walang pinag-aralan ay ang dating pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas. Pumagsak ang tuhod ni Attorney Bilking sa simento. Ang lamig na pumalos sa kanyang katawan ay higit pa sa anumang takot na naramdaman niya sa kanyang buong buhay. Ang matandang inakala niyang isang simpleng basurero lamang na pwede niyang tapak-tapakan ay ang haligi at pundisyon ng mismong batas na kanyang pinag-aralan. Ngunit nanatiling mahinahon si Mang Isner. Isang simpleng ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi habang nakatingin sa punong hukom. Magandang umaga sa iyo, Artemio. O dapat ko na bang tawaging Judge Morales? Mabilis talaga ang panahon. Ang dating estudyante ko sa law school ay isa ng pinalalabas sa punong hukom ng probinsya. Guro, bakit po kayo nandito sa ganitong kalagayan? Bakit po kayo nag-iipon ng basura sa palengke? Ang buong legal profession sa Maynila ay naghahanap sa inyo. Maaari kayong mabuhay ng napakayaman at mamahalin. Artemio, ang totoong dumi sa lipunan ay hindi ang mga basurang karton o plastik na nakakalat sa kalsada. Ang totoong dumi ay ang kasakiman, ang pagmamayabang, at ang kawalan ng katarungan sa puso ng mga taong may kapangyarihan. Dito sa palengke, sa pamamagitan ng simpleng kariton na ito, nakahanap ako ng kapayapaan at totoong silbi sa buhay. Tumingin si Mang Isner kay Attorney Bilking na kasalukuyang nakaluhod sa simento. Pahiya at nanginginig sa takot. Attorney Bilking, ngayong kilala mo na kung sino ang matandang basurerong ihinarap mo sa hamon. Handa ka na bang tanggapin ang kahinatnan ng iyong mga ginawa? Ano ang mangyayari kay Attorney Bilking ngayong nalaman na niya ang totoong pagkatao ng matanda? At ano ang malalim at masakit na dahilan kung bakit nag-resign noon si Attorney Isner sa sukdulan ng kanyang katanyagan bilang pinakamagaling na abogado sa bansa? Nakatulala ang lahat ng tao sa pamilya ng Masbate. Ang dating mayabang, maangas at nanliliit na si Attorney Bilking ay nakaluhod ngayon sa maruming kalsada. Ang kanyang mamahaling suit ay nadudumihan na ng alikabok. Ngunit wala siyang lakas ng loob upang tumayo o tumingin man lang sa mga mata ng matandang nasa kanyang harap. Nanginginig ang boses ni Attorney Bilking habang pilit na nagsasalita. Attorney Isner, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam. Wala po akong intensyong insultuin kayo o ang inyong kakayahan. Patawarin niyo po ako. Tumingin si Judge Morales kay Attorney Bilking nang may matinding pangaral at pagkadismaya. Attorney Bilking, ang Integrated Bar of the Philippines at ang Supreme Court ay hindi nagpapakadalubhasa ng mga abogado para lamang maging matapobre at mang-insulto ng mga simpleng mamamayan. Ang ginawa mong pag-uugali ngayong araw
ay isang malaking kabawasan sa dignidad ng ating propesyon. Ayon sa ating Code of Professional Responsibility, ang isang abogado ay dapat magtaglay ng kababaang loob at igalang ang mga tao, mayaman man o mahirap. Ang ginawa mo ngayong araw ay sapat na dahilan upang sampan ka ng kasong disbarment o pagtatanggal ng iyong lisensya. Nang marinig ni Atty. Bilking ang salitang disbarment, tila ba nawalan siya ng lakas. Ang kanyang pangarap, katanyagan at kinabukasan bilang abogado ay pwedeng maglaho ng dahil lamang sa kanyang pagmamayabang sa isang basurero. Huwag po. Pakiusap po, Judge Morales. Huwag niyo pong tanggalin ang lisensya ko. Magsisika po ako. Magbabago na po ako. Atty. Sner, pakiusap po. Tulungan niyo po ako. Lumapit si Mang Sner. Inabot niya ang kamay ni Atty. Bilking at dahan-dahang itong itinayo mula sa pagkakaluhod sa kalsada. Pinagpaga ni Mang Sner ang alikabok sa balikat ng batang abogado. Tumayo ka, Irog. Ang pagload sa tao ay hindi nagtatama ng pagkakamali, kundi ang pagbabago ng iyong puso at pananaw sa buhay. Nagulat si Atty. Bilking sa kabutihang ipinakita ng matanda. Sa kabila ng lahat ng pangiinsulto na ipinarating niya kay Mang Sner, wala ni katiting na galit o ganti sa mga mata ng dating dakilang abogado. Artemio, Sophia, hinihiling ko na huwag niyong bawiin ang kanyang lisensya. Ang isang batang puno ng ambisyon ay mabilis talagang malaso ng kaunting tagumpay at pera. Ngunit ang tunay na parusa ay hindi ang pagkuha ng kanyang lisensya, kundi ang pagtuturo sa kanya kung paano maging isang tunay na servant ng katarungan. Kung yan po ang inyong kahilingan, Guro, susundin namin kayo. Ngunit ano po ang ibig niyong sabihin? Atty. Bilking, ang parusa mo sa iyong ginawa ngayong araw ay ang maglingkod bilang libreng abogado para sa lahat ng mahihirap na mamamayan dito sa palengke at sa buong Masbate sa loob ng 2 taon. Bawat kaso ng tsuper, ng tendera o ng basurero na nangangailangan ng tulong ng batas, hahawakan mo ng walang anumang bayad. Kakayanin mo ba? Napaluwa si Atty. Bilking. Ang matandang inakala niyang wawasak sa kanya ay nagbigay pa sa kanya ng pagkakataong maitama ang kanyang buhay. Opo, gagawin ko po, Atty. Sner. Maraming salamat po sa pagpapatawad at sa pangalawang pagkakataon. Pangako po, gagamitin ko ng aking lisensya upang tumulong at maglingkod sa mahihirap. Pumalakpak ang buong pamilihan ng Masbate. Si Mang Kiko, Aling Rosa, at ang iba pang mga tindera ay napaiyak sa eksenang kanilang nasaksihan. Ang katarungan ay hindi na ipakita sa pamamagitan ng galit o parusa, kundi sa pamamagitan ng pagpapatawad at tamang edukasyon sa puso ng tao. Muling umarap si Judge Morales kay Mang Sner habang hawak ang formal na dokumento mula sa Maynila. Atty. Sner, ngayong nahanap ka na namin, hiling ng Korte Suprema na bumalik ka sa Maynila. Inihahanda na ang iyong posisyon bilang Senior Chief Legal Advisor ng bansa. Ang inyong karunungan ay kailangan ng buong Pilipinas. Tumingin si Mang Sner sa kanyang kariton, sa kanyang lumang walis tingting at sa maaliwalas na kalangitan ng Masbate. Huminga siya ng malalim habang inaalala ang gabi kung bakit siya umalis sa Maynila 10 taon na ang nakakaraan. Artemio, alam niyo ba kung bakit ako umalis sa tuktok ng aking tagumpay? Iyan po ang tanong ng buong legal community sa loob ng 10 taon, Atty. Sner. Bakit po kayo biglang naglaho nung napakarami niyong pinalalabas na kaso? Tahimik na nagsimulang magsalita si Mang Sner. Ang kanyang boses ay puno ng malalim na emosyon at nakaraan na ngayon lamang mabubunyag sa buong mundo. 10 taon na ang nakakaraan. Nanalo ko sa pinakamalaking kaso ng aking buhay. Napalaya ko ang isang napakamakapangyarihang tao dahil sa aking galing sa batas. Ngunit pagkatapos ng litisan, nalaman ko ang katotohanan. Ang taong ipinagtanggol at napalaya ko ay totoong may kasalanan at ang pamilyang kanyang pinagkaitan ng katarungan ay nawalan ng lahat.
Nagulat ang lahat sa pambihirang pag-amin ni Mang Isner. Noong gabing iyon, naunawaan ko na ang aking galing sa batas ay naging sandata ng kasamaan dahil sa aking pride at kagustuhang maging undefeated. Kaya tinalikuran ko ang korona, ang pera at ang katanyagan. Pumasok ako dito sa Masbate upang maging basurero, upang linisin ang dumi ng kalsada habang nililinis ko ang dumi sa aking sariling kaluluwa. Nabalot ng matinding dalamhati at respeto ang buong palengke. Ang lihim ng dakilang abogado ay wakas nang nabuksan. Tatanggapin ba ni Mang Isner ang paanyaya na bumalik sa Maynila upang maging pinakamataas na legal adviser ng bansa? O mananatili na lamang siyang isang simpleng basurero na nagbigay ng inspirasyon sa bayan ng Masbate? Ang simoy ng hangin mula sa dagat ng Masbate ay tila nagdala ng panibagong katahimikan sa gitna ng pamilihan. Lahat ng tao, mula sa mga opisyal na hukuman, kay Atty. Bilking, hanggang sa mga simpleng mamamayan, ay naghihintay sa magiging desisyon ng matandang basurero. Inihain ni Judge Morales ang formal na sulat na may selyo ng Korte Suprema. Guro, ang inyong ginawang pagsakripisyo at pagpapakumbaba sa loob ng 10 taon ay higit pa sapat ng pagbabayad sala sa nagawa ninyong pagkakamali nung nakaraan. Ang Korte Suprema, ang legal community at ang buong bansa ay nangangailangan ng inyong puso at karunungan. Bumalik na po kayo sa Maynila, Atty. Isner. Tumingin si Mang Kiko at Aling Rosa kay Mang Isner na may halong lungkot at pangamba. Batid nila na ang Maynila ang tunay na kinaroroonan ng isang taong tulad ni Mang Isner. Ngunit ang maiwalay ang matanda sa kanilang bayan ay isang malaking mawawala sa kanilang mga puso. Mang Isner, kung ano man po maging desisyon ninyo, susuportahan ko namin. Kulang ang salitang salamat sa kabutihan at leksyon na itinuro nyo sa amin at sa buong bayang ito, sabi ni Kiko. Mamimiss ka namin, Isner. Ngunit nararapat ka sa mataas na lugar, sabi naman ni Aling Rosa. Dahan-dahan na umawak si Mang Isner sa hawakan ng kanyang lumang kariton. Tumingin siya sa sulat ng Korte Suprema, tsaka inabot ito pabalik kay Judge Morales habang nakatitig ng may buong pagmamahal at kapayapaan sa kanyang mga mata. Artemio, ibalik mo ang sulat na ito sa Korte Suprema. Sabihin mo sa kanila, ang sagot ko ay hindi. Nagulat ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Atty. Sophia Reyes at ni Judge Morales. Paano hindi, Atty. Isner? Ito na po ang pagkakataon niyong makuha ang pinakamataas na pwesto at dangal sa ating bansa. Ang tunay na dangal, Sophia, ay wala sa matayog na pwesto, sa malaking sweldo, o sa formal na kasuotan. Ang katanyagan sa Maynila ay minsan ko nang kinaiinisan at kinatatakutan dahil nagiging dahilan ito upang makalimutan ng tao ang kanyang tunay na likas at pagpapakumbaba. Tumingin si Mang Isner sa paligid, sa mga smile ng mga tindera, sa mga tsuperang jeep at sa simpleng pamumuhay sa Masbate. Dito sa Masbate, kasama ang mga simpleng taong ito na nagmamahal sa akin bilang Mang Isner na basurero, nahanap ko ang tunay na kahulugan ng buhay. Dito, bawat basurang kinokolekta ko ay nagbibigay ng kalinisan sa bayan. At bawat payo na ibinibigay ko sa mahihirap ay nagbibigay ng pag-asa sa kanila nang walang anumang kapalit na pera o katanyagan. Lumapit si Atty. Bilking at tumarap kay Mang Isner ng may taos-pusong paggalang at luwa sa kanyang mga mata. Atty. Isner, kung mananatili po kayo rito, maaari po ba akong maging inyong estudyante? Gusto ko pong matutunan ang uri ng katarungan at pagmamahal na mayroon ka. Ipinapangako ko po na bukas din ay sisimulan ko ng libreng legal office para sa lahat ng mahihirap sa Masbate. Ngumiti ng napakalapad si Mang Isner at tinapik ang balikat ng batang abogado. Mabuting balita yan, Bill. Tanggap kita bilang aking estudyante. Tutulungan kita sa iyong mga kaso mula sa likod ng aking kariton. Ikaw magiging boses nila sa loob ng korte
at ako ang magiging gabay mo mula sa kalsada. Napaluwa si Judge Morales at dahan-dahang tumango bilang tanda ng kanyang matinding paggalang sa desisyon ng kanyang dating guro. Naway pagpalain ka ng Diyos, guro. Ang Masbate ay napakaswerte sa pagkakaroon ng isang pambihirang tulad ninyo. Ang inyong kwento at kababaang loob ay magiging walang hanggang inspirasyon sa buong legal profession at sa ating bansa. At mula noong araw na iyon, nagbago ang buong bayan ng Masbate. Si Atty. Bilking ay naging kilala bilang ang pinakapatas, pinakamaituturing na kakampi at pinakamahusay na libreng abogado ng mahihirap. At sa tuwing may usapin ng katarungan na mahirap lutasin sa korte, makikita ang batang abogado na nakaupo sa tabi ng isang matandang basurero sa gilid ng palengke. Humihingi ng payo sa tao na kahit kailan ay hindi nasilaw sa pera at katanyagan. Si Mang Isnir ay nanatiling simpleng basurero sa mata ng marami. Ngunit sa puso ng bawat mamamayan ng Masbate at sa mga nakakaalam ng katotohanan, siya ang pinakadakila at pinakamagaling na hukom at abogado ng pag-ibig at katarungan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ng Ang Lihim ng Matandang Basurero. Anong mahalagang aral ang inyong napulot sa kwentong ito? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa ating comment section sa ibaba. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood at pakikinig dito sa Tamoxki TV. Magkita-kita po tayong muli sa ating susunod na exciting at kapupulutan ng aral na kwento. Paalam at pagpalain po tayong lahat ng poong may kapala. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.